estudyante na nandito ngayon from what network? Diwata, kumusta yung Okay naman. kasi may mga buzzer mo, hanggat dumarami yung buzzer, lalo kang umaangat. Alam mo, yung mga basher na yan, hindi naman yan nakakatulong sa akin eh. Bakit natin sila intindihin? Basta ang madalas ko itong sinasabi na as long as hindi ako na may merwisyo, as long as na wala akong ginagawang masama, wala pa naman tayo ng patas mga pamamaraan, wala akong pakialam sa mga basher. Kasi unang-una, hindi ko naman sila kilala. Pangalawa, hindi ko naman sila piniperwisyo. So, habang binabas ka nila, dumarami yung mga taong natulungan mo. basta alam ko lang talaga sa sarili ko, marami akong natutulungan at gumagawa ako ng patas na pamamaraan nang walang taong inaapakan. So, wag mo intindihin yung mga basher na yan kasi hindi yan nakakaganda. Ang ganda-ganda ko na yun. Diba? Saka lagi nakasuporta si Rosmar. Sa mga taong sumusuporta sa akin, maraming salamat. So, yun, marami pa din naman sumusuporta sa akin. Ang alam mong basher kasi, kaakibat talaga ng isang tao yan eh. Kumuha ka man ng mabuti, may basher. Kumuha ka ng masama, may basher. Ordinaryong tao ka man, may basher. Politiko ka man, may basher. Lahat talaga may basher. Kaya, mas ang importante dito, wala tayong ginagawa masama. Ano masasabi mo sa mga vlogger na nag-cover sa'yo? Ito ba ay malaking tulong din yung mga tropa natin sa vlogger? Yeah, malaking tulong din naman talaga yung mga vlogger, lalong-lalo na sa social media. Kasi di ba, na-expose tayo dahil sa mga yan. So malaking tulong talaga yung mga vlogger. Malaking tulong yung mga vlogger. Mayroon ba tayong gustong sabihin doon sa mga gusto magsimula tulad ng mga ganitong negosyo? Dahil alam naman natin, nagsimula ka sa mababa hanggang sa umangat ka. Mayroon ba tayong message para mahikayat yung ibang vlogger natin na magtayo ng ganitong negosyo para may matulungan din sila? Ayan, sa lahat ng nangangarap na magkaroon ng negosyo, kung kaya nyo umpisahan ngayon, umpisahan nyo na. Kasi walang imposible matupad yung mga pangarap nyo kung ngayon palang gagawin nyo na. Umpisahan nyo na. So yes, kasi ako ang ganun ang ginagawa ko eh. Kasi maraming business na ako nag-try, hindi naman ganun kabilis din para makaangat. So maraming struggle sa buhay, maraming pagsubok talaga. Pero kailangan malakas yung loob mo. Pag nadapa ka, nagsimula ka nadapa ka, bangon ulit at lalo mo pang galingan. Ganun kasi ang ginagawa ko. So itong opening ngayon na Diwata, libre ba ito doon sa ating mga customers? Mayroon tayo, nagpa-cater tayo na siguro yung magkakasya lang doon sa mga visitors na invite natin. Pero if ever, meron na tayo mga paninda, di ba open na nga tayo ngayong araw na ito. Bukas na po yung Diwata Pares Overload para doon sa mga nagugutom na meron na tayo dyan tinitinda. So mayroon naman din tayo para sa mga guests natin, nagpa-cater tayo. Pero syempre, mayroon din naman kapasidad kung ilan lang yung cater natin. Halimbawa, 100 tao lang, 200 tao lang. So pag naubos yun, meron naman tayong mga paninda na dapat bilihin. Kasi grand opening na tayo ngayon, start na po yung pagtitinda natin. Ito pa, dahil ang Diwata nagsisimula sa mababang presyo hanggang sa nagkakaroon sila ng mga branches, yung presyo ba ng pagkain ng Diwata walang pagbabago o mayroon? Yes! Yung Diwata Pares Overload po na nasimulan natin na 100 pesos on the rice ay talagang yan na yung price niya. Tapos syempre may abang menu ko na kung saan tayo nakilala. Pero ngayon, nagdagdag na tayo ng mas maraming menu. Mababa pa rin naman yung price, abot kaya pa rin naman ang bulsa. Ganon din naman, 120, 130, 80, 100. So mayroon tayo dyan. May 40, pangmasa lang din talaga. Pero yun nga, mayroon tayong mga menu kung saan tayo nakilala. Dinagdagan pa natin at mas lalo pa natin in-improve. Mababa lang din yung price. Mas lalong pinalinis, pinaganda at pinasarap. So yun. Doon sa mga pinagdaanan natin Diwata, saan ba tayo humuhugot ng lakas ng loob para tuloy lang yung... Alam mo yung kahirapan sa buhay na ang tagal ko nang pinagdaan yung kahirapan. Siyempre di ba, hanggat may pagkakataon para makaangat ka sa stage ng kahirapan, yung ginagawa ko naman ngayon. Kaya lahat ng diskarte ginagawa ko para magtagumpay ako sa buhay. Wala lang tayong nasasagasaan. Wala lang tayong masasagasaan. Mas walang masasagasaan na tao na tayo inagrabyado, tayo naman sumisyogo lang. Tuloy ang laban, tuloy ang mga pangarap. Basta't nakakatulong sa kapwa. Yes, marami talaga ako natutulungan kasi iba. At sa Pasay, ang dami ko empleyado, no, maasa lang sa tindahan. Dito sa Quezon City, nagdagdag na naman tayo. So marami talaga ako natutulungan. Ayan. So may katanungan pa kayo sir, may katanungan pa kayo. Madam Diwata, anong masasabi mo sa mga tao na nandito ngayon, kagaya na sa opening, may nagpa sa'yo dahil hindi na nakakain?
Well, alam mo kasi, kaya nga, nung soft opening to, nung tanong mo, yung soft opening kasi, di ba sinabi ko mag-registered, kasi soft opening pa lang naman yun, yung gusto lang din pumunta, mag-registered. Pero sabi ko, kaya may kapasidad mga 300 pesos lang, kaya nga nakalista yung cater natin. Yung susobra na doon, hindi ko nasagot. Pero dahil marami nag-sponsor, wala naman nagutom na soft opening natin, lahat naman nakakain, may inuwi pa nga sila mga bigas. So may mga tikot pa nga. Yung passion na yan, huwag mo itindihan kasi dito, nakisama naman tayo, lahat. Ginawa namin natin may kasama, lahat naman ng tao pinakasamahan natin, so bakit may mga ganyan pa? Anong motibo, anong purpose? So diba? Sa mga base na gaya no, ano mas pumunta ka dito para Ano kulang? Kung ano yung gusto mong gawin mo sa buhay mo, kung diyan ka may din masaya sa mga paninira mo, kulang, ikaw yan eh. Diba? Kung yan ang gusto mong gawin sa buhay mo, diyan ka may din masaya, kulang. Good grade. Ayan, meron siyang dalang-dalang portrait ni Diwata. Mayroon pang tanong? congratulations. Congrats ha, congrats Diwata. Kung gusto nila ng masaya, sabi mo sa SCTP, sila kasi nag-handle ng mga aplikante. Okay, May katanungan siya. Ano ang katanungan mo, sir? Di, okay na, marami ng Congratulations, Diwata. Okay, wala na magtatanong sa inyo. Guys, pinasigat, may tatanong sa'yo kabayan. Pinasigat, anong tatanong mo kay Madam Idol, Diwata? sabi kasi ng iba, yung branch mo daw dito sa Quezon City, hindi daw yan sa'yo. Totoo ba yan? Ay, wala pong ibang may-ari dito kundi ako. Kaya nga po Diwata Paris. Ayun. Para sa alaman ng lahat, itong branch sa Quezon City ay legit po na 100% na sa akin po ito. Walang ibang may hawak dito kundi ako. Maliwanag na. Possible na kilalang tao na pupunta rin. Actually, marami akong in-invite na may mga artista, tapos may in-invite tayong politiko. So, nag-agree, nag-oo naman sila, pero syempre, hindi pa rin natin masasabi kung sino ang darating. Totoo ba darating si Boy? Chef Boy? Totoo ba darating? Sabi darating, pero wala pa naman. Basta marami tayong in-invite na makilalang personalidad. So, habang wala pa sila, hindi naman natin hawak ang desisyon nila talaga. Basta invite natin sila. No? So, nasa kanila na yun. Mamaya malalaman nyo naman yung maya lang. Kasi ang call time natin is 10. Maaga pa naman, 10 to 11. Maghintay tayo kung sino ang darating. Kasi medyo ngayon, medyo maaga pa. 24 hours ba tong... Yes, open to ng 24 hours simula ngayong araw na ito. Okay. Sir, tanong ko lang, kahapon napakaraming po ninyong mga sa Pasig City, marami po nagantay sa'yo, talagang daming tao. Bakit po ba hindi ka nakarating sa Pasig? Sa Pasay City, hindi talaga ako pumunta kasi nag-prepare ako hanggang kaninang madaling araw. Kasi para pagdating ngayong umaga, so okay na, nakanda na lang. Hindi, yun ang reason bakit hindi ako pumunta ng Pasay. Kasi inayos ko talaga dito lahat, nagluto ako ng Paris, training natin yung mga tao natin kung anong gagawin nila. Nagsaing ako, tinuruan ko sila magsaing. So, yun ang dahilan bakit hindi tayo nakapunta ng Pasay kahapon. Pero maganda, pupunta sila lahat ng mga taga-Pasig kahapon. Dito daw. Yun. Ayan, yan. Magkita-kita tayo dito ngayon. So, open naman to sa lahat kasi grand opening natin. Open sa lahat ito na gustong pumunta. Thank you. Ayan. May invitation man o wala, open tayo ngayong araw na ito. At makatuloy-tuloy na tayo. Okay. Thank you. At syempre maraming salamat. I-acknowledge lang natin yung mga tauhan ni Vice Mayor. Ian Soto. Nandito na sila ngayon. At nabalita ko, bibigyan tayo ng mamaya ng exposure pumunta dito ang ating mahal na Vice Mayor dito sa Quezon City. So nandito na yung mga tao niya. Kaya abangan natin darating daw si Vice Mayor ngayon, Ian Soto. Kaya siya. Yun. Thank you, thank you. At syempre, may nag-confirm sa akin na darating mamaya siguro mga tinyan. Yung nag-confirm sa akin nung nakasama ko siya sa awarding po ng Fisher's Golden Icon Award. Nakasama ko kasi doon si Aramina, in-invite ko rin siya doon. Darating daw siya ngayon. So, in-invite natin si Aramina. At syempre si Coco Martin, in-invite ko rin. Nagsabi siya sa akin na pupunta siya, pero natin alam kung pupunta siya. Abangan na lang natin. Yes. Pero happy ba kayo? Happy kayo dahil bagong opening kay Diwata. Happy ba kayo lahat? Yes.
Ayan guys, maraming salamat. Sige. Live na live. So yan, si Diwata, yung ating likely palayong kay Diwata para dito sa pagbubukas ng kanyang bagong branch dito sa may bahagi ng Quezon City. Dito na lamang. Bye-bye! Shoutout ako sa inyo yung nanonood kayo dito sa Diwata Paris Overload, live na live. At talagang binabati ko kayo dito at kayo lahat nag-cover dito. Grabe, nakakataba ng puso. Ayan, sinagutan ni Madam Diwata yung mga paratang na ibinabato sa kanya. Ayan, natapos na lahat. Kaya nagkasa na naman yung mga kilay, yung mga buzzer. Ay, grabe. Kahit ako napipikit ako, didilat na naman ako. Ay, nako, don't forget guys. Abangan nyo na lang mga pasabog. Kaya walang kukurap, walang pipikit. Kaya tay, usap tayo ngayong umaga dito sa Diwata Paris Overload. So, hindi kayo